Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So I think it's time na mag-usap naman tayo ng ibang topic. O nga pala, bago lahat, no, shoutout sa inyong lahat. Baka gusto nyong baka gusto nyo lang naman na mag-support dun sa project namin kasi gagawa kami ng exploration sa mga susunod na buwan. Meron kaming gadget kasi na gustong bilhin. No. Ang target namin ay 6,000. Ang fund namin as of this recording ay nasa 4,890 na. So 1,200 na lang ang kulang namin. Ito po yun, no, yung target namin. Kahit hindi na itong tigsi 7,000. Itong tigsi 6,000 na lang ito. Yung FCD Spirit Box. Anong kaibahan nito sa ordinaryong Spirit Box? Kasi ito wala ng static noise ito. No? Yun lang naman. Hindi ko kayo pinipilit Anyway, proceed tayo sa ito na content ko na ito itong pugot ang ulo Na feature siya ngayon sa KMJS. At malalaman na natin yung reason. Ano ba talaga 'yon? Kasi pag KMJS na nag-content, may analysis ito ng mga ng mga expert. Nahuli kam sa Antipolo. Lalaking Sa mga bago pa lang na nanonood sa akin, excuse me, sorry. May allergy kasi ako sa mga pusa. Mga bago na nanood sa akin na bakit ganito hindi ko i-full screen. Loophole ko po kasi ito para hindi tayo makopyright. Kasi talamak sa copyright ang ang KMJS Ha? Hindi ko po ma-full screen. lalakad na pugot ang ulo. So ito yung video na Ulo na raw ng barkada ni na CJ ang alak nang nakuhanan ng videong ito. Pasado alas 4 na raw ito ng madaling araw. Nasa kalsada pa rin sila matapos mag-inuman astang nag-aasaran at nagsasayawan pa. Pero nakainuman, sigurado raw silang hindi dala ng kalasingan ang nakita nila sa video na nagpatayo ng kanilang balahibo. Ang theory ko dito nung niraakan ko to, due to sa ng camera sa glitch ng camera. Well, yun ang theory ko, no. Pero tingnan natin yung magiging, hindi ko pa napanood to yung on the spot na analysis ng mga expert. Baka masabi dito. May napansin ba kayo habang tila sumasayaw-sayaw ang Tsaka isa rin sa pagdududa ko, finokus din nila itong lalaki Well, tingnan natin kung anong... babaeng ito? Tama after niyan, biglang ipopokus niya ito. Parang sinadya niyang kunin. Isa rin yun sa pagdududa ko. Na pwede ring set up. Tingnan natin. Wala? Pwes, tumingin kayo sa bandang kaliwa ng video sa pababang kalsada. Tila may naglalakad ding pababa. Ngunit ang nakakakilabot dito, ang naglalakad walang ulo. Kung nakita ko po yun, sobra po akong natatakot. Kinalibutan po talaga ako nun. Ang tagal niya pong naglalakad sa video. Inuunahan na nila ang mga dudero't dudera. Hindi ito edited at lalong-lalong hindi AI. Katunayan, kilala pa raw nila ang lalaking pugot dahil sa suot-suot nito. Yung So, jacket, kilala nila. akin yun. Madalas niya kasi yung hinihiram sa akin. Paborito niya. At ang talagang magpapagewang sa Kaya pala zinom niya. na nakunang pugot Kaya pala zinom niya, kasi kilala niya. So, na-recognize ulo. niya. Diba? Kaya niya Pero feeling ko glitch ito ng camera 2 buwan ng patay. So, dahil dalawang buwan ng patay,
Ay, di ganito. Yung nakilala niya kunyari, ay, hindi naman kunyari, talagang yung kilala niya ay patay na. Tapos di umano nakunan siya ng video doon. Yun kasi confirmation bias na lang yun. Pwede ibang tao yun. Paano mo nalaman na siya yun? Wala ngang ulo. 'Di ba? Nag-reconnect sa amin that night. Confirmation bias niya yun. Nagkataon lang kasi na may nakunan kayong pugot. Tapos nakuha yung pugot tapos hinanapan nyo na lang ng dahilan. Confirmation bias yon. Pati yung jacket na hinihiram sa'yo, patay na. Pati yung jacket, nagmulto. Sa bagay, kaya daw may damit ang multo, ang sabi sa akin ni Ma'am Jade Martin nun, yun kasi daw yung gustong i-project daw nung patay. Diba? Anyway, tingnan natin. Sabihin sa amin. Mga gustong sabihin na yan, confirmation bias yan. Is ipahiwatig ng di umano taong pugot. Magpapakita siya ng ganyan, may gustong sabihin, hindi lang kayo dalawin sa panaginip para dun klarong masabi yung gusto niya sabihin. Diba? At nakilala mong kakilala niya yun, wala kang ulo. At magpapakita siya, patay na siya, magpapakita pa siya, wala pa siyang ulo, hindi niya na sinulit na pati yung ulo ipakita niya. Nagigets nyo? Mas maganda nga lang sana, ulo niya na lang yung pinakita niya, wag na yung katawan, baka tipid pa sa energy yun eh. Kasi pag nagmamanifest, ang sabi na ni Sir Ed, kaya nagmamanifest daw ang mga multo dahil sa energy na dala-dala nila. Nauubos kasi yun eh. For example, kumuha sila ng energy sa kuryente, sa ilaw. Pagka puno na sila ng energy, makakapag-manifest na sila, makakapag-apparition na sila. Then nauubos uli yan, kukuha na naman sila. Kaya napapansin nyo, pag ghost hunting daw, na-experience din namin to eh. Yung fully charged yung ilaw ko, nadidrain. Diba? Nadidrain yung ibig sabihin, pwede kinukuha ng multo yung energy na yun dahil magpapakita siya or magpaparamdam siya. Ang tanong ko naman, magpaparamdam ka, ba't hindi umabot sa ulo yung pagmamanifest mo? Yun ang pinaka-importante para makilala ka. Di ba? Ito wait lang. May mga magagalit na naman sa akin eh. Sasabihin na naman, hindi ka naniniwala sa multo. Naniniwala naman ako sa multo. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin dito, yung authenticity netong video. Hindi yung multo. Malinaw tayo Kasi may mga bugok na naman na magsasabi niyan, igalang mo ang paniniwala. Wala naman akong pakialam kahit maniwala kayo sa multo eh. Malay mo, totoo naman talaga. Ang problema nga kasi, itong video, kung totoo ba ito o hindi. Yung video. Analogy tayo Nagkwento ka sa akin. Sabi mo, may nakita kang pating sa kanal. Hindi ako naniniwala sa kwento mo. Pero alam kong totoong may pating talaga. Nakukuha nyo? Hindi lang doon sa kwento mo ako naniwala. Malinaw na tayo? Hindi ko sinasabing hindi totoo ang multo Ang sinasabi ko dito yung video. Ang video, kuha sa kalsadang ito sa Barangay Inarawan sa Antipolo. Nandito po yon, pababa po, biglang sulpot, hindi po namin alam kung saan nanggaling. Pero doon po kami nakapwesto sa may bandang dulo, sa may kabilang kalsada. I-recreate nila yan. Nangyari po siya around 4:03 AM to be exact. Wala talaga siya katao-tao kahit mga sasakyan. Inisip ko po na baka edited lang. Sa gulat ako, parang napaka-serious po ng mga sinasabi nila sa GC namin. Kinalimutan po talaga ako nun. Ang tagal niya pong naglalakad sa video. Ngunit hindi lang daw takot ang naramdaman ng kaibigan nilang si Craig. Meron kasi siyang napansin sa suot, pati na sa kilos ng na-videohan nilang parang taong pugot. Alam ko yung hubog ng katawan niya, kung paano siya maglakad, yung jacket, akin yon.
Yung white Nakilala mo dahil sa hubog ng katawan? na yon, yun yung couple namin na t-shirt. Tapos yung pants na yon, yun yung madalas niya laging sinusuot. Ang pinaghihinalaan nilang taong pugot, walang iba kundi ang di umano kabarkada nila at partner ni Craig na si Mark na 2 buwan na ang nakararaan ng sumakabilang buhay. Kinilabutan ako. Oh. Umiyak ko kasi ang tagal ko na siya kasing hindi nakikita. Tapos Tapos kailangan talaga dun siya magpakita, Hindi man lang sa panaginip mo. Pero yan, naiintindihan ko na, confirmation bias kasi yan eh. dun siya sa video magpapakita. Na talagang pugot pa, Okay lang sana kung ang kwento, na-videohan siyang pugot tapos na aksidente. Typically, gano'n naman eh. Di ba? Alam ko na siya yun. Ang mga damit ni Mark na kapareho raw ng suot ng Oo nga, taong pugot na itabi pa ng ina ni Mark na si Irene. Ito po yung damit po nung huling pasok po niya sa trabaho na Malayo yung malayo yung kulay ng pants. Tapos parang may patch dito sa jacket. nakitaan po sa video. Feeling ko tricycle driver yun eh. May tricycle kasi doon. Wala po akong balak tapon. Itatago ko po to kasi ito na lang pong alaala niya sa akin. Nagulat ako, umiyak ako. Tugmang-tugma po yun doon sa huling nakita ko siya nakadamit ng ganun. Sabi ko bakit makalipas Dahil na doon sa po, picture na bakit nakaganon ganun pa din. rin? Parang sariwa pa rin yung mga nangyayari. Ano ang mensahe na gusto niya iparating sa akin? Si Mark, 4 na taong naging partner ni Craig. Hanggang nitong Setyembre, naging ahente si Mark ng sasakyan at tila raw siya'y buenenas. Sa loob ng 1 week, nakakabenta siya ng hanggang 5. Tuloy-tuloy yung swerte sa kanya. Pero makalipas lang ang ilang linggo, Bigla na lang siyang parang nagkaroon ng sakit, pabalik-balik na sakit sa ulo. Napapansin ko siya, parang meron na siyang mga jerky movement. Tapos hanggang sa Stroke? maya-maya bigla siyang magsasalita ng mga parang hindi ko maintindihan na salita. Stroke ito. Inaalog. Alog ko pero hindi pa din siya naalising. Bigla siyang dumilat. Parang nanglilisik na yung paningin niya. Nakaanong na parang Stroke to. na-stroke. Tinakbo namin siya sa hospital. Ang resulta ng CT scan, normal. Akala lang namin kulang siya sa sodium. si Mark na discharge. Subalit sa pagdaan ng mga araw, mas lalo raw Dapat may follow-up pa yan eh. lubha ang kanyang lagay. Kahit ako, hindi niya na po ako nakikilala. Yung mama niya, hindi niya na kilala. Dahil gagawin daw nila ang lahat para lang Bakit matukoy ang nagpapahirap kay Mark. Albular, you mean? Patingin nga ng result ng CT scan, imposibleng wala yon. Dapat may follow-up yan eh. May follow-up dapat yan. Wala dito ang problema. Si yung isang viewer natin, si Sir Darwin Vidal Toscano. Alam ko nanood ka sa akin. Nurse ito eh. 'Di ba? Alam ko 'di ba pagka may follow-up yan. May follow-up yan, 'di ba? Pagka halimbawa walang nakita hanggang sa makita yung problema. Ipinatingin siya sa isang albularyo. Sinabi na kinukulam daw po siya. Babae daw po ang may gawa. Hanggang nitong Nobyembre, si Mark na comatose. Bago siya ma-brain comatose, niyakap niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi ko na kasi alam kung anong nangyayari sa akin. Baka hindi na ako umabot ng birthday ko. Stroke ito eh. Ang birthday niya, December 17. November 29 o 18 araw bago ang nakatakda sana niyang 27th birthday, Bata si pa. Mark tuluyan ng binawian ng buhay. Lahat-lahat ng nangyari sa amin, biglaan talaga, masakit pa rin. Kinukuha ko ang picture na hinihiling ko na sana. Nandiyan siya katabi ko. Forward lang natin tayo sa Panang sinabi noon sa kanila ng albularyo. Babae daw po ang may gawa. Ang
Tinutukoy raw nito ang babaeng figurine na binili ni Mark na siya ring pinaniniwalaan nilang nagdala noon ng swerte sa kanya. Information bias na naman uli, ano? Ang figurine na Alam ko to. lang din ay itinampok Napanood na natin to, yung Buenas daw. sa aming programa, ang Buena Fortuna. Ang figurine na nagdadala raw ng swerte. Pero di umano, ayon sa ilang mga nakabili nito, may kapalit din daw na malas. June 2025, nung nabili raw ni Mark ang kanyang Buena Fortuna at tila totoo raw ang dala nitong swerte. Nagsanga-sanga na, Ang no? sari-sari store kasi ni na Mark, dumami ang customer. Dagsa po. Pumapasok sa amin sa isang araw nun. Nasa 5,000. Yung bahay namin, napagawa niya agad. Napa-semento niya lahat yon. Si Mark, buinenas din daw sa trabaho. Sa loob ng 1 week, nakakabenta siya ng hanggang 5, ganyan. Tuloy-tuloy yung swerte sa kanya. Pero ang sunod-sunod na swerte, tila agad binawi ng si Mark. Nagkasakit. Tapon lahat. Parang isang iglap kulang pa. Palipat-lipat po kami ng doktor. At kaya raw nila pinaghihinalaan na gawa ito ng nabili ni Mark na Buena Fortuna dahil makailang beses din daw itong nagparamdam kay Mark. Sinabi niya na, "Ma'am, may nakikita ko dyan sa bahay. Babae daw na mahabang buhok. Tumutugma ba dun sa figurine po na yun." Figurine. Hindi kung ano, sleep paralysis naman ito. Nagagalit ba kayo sa akin pagka inaano ko? Sleep paralysis yun. Pagka nagigising ka, common na symptoms ng sleep paralysis. May nakikita kang figures. Usually black yan eh. Minsan nga matandang babae yan eh. Ang Buena Fortuna ba talaga ang dahilan kung bakit swinerte, nagkasakit, hanggang tuluyang namatay Tingnan natin. si Mark? Si Mark din nga ba ang pugot na nahagip sa video? Yung white na yon, yun yung couple namin na tissue. Hindi naman siya Ang aming team nag-imbestiga. sa video, hindi naman siya edited. Oh, hindi naman. At sa kanilang pag-iikot sa barangay, may natuklasan pa sila sa di umano lalaking pugot. Ako, kilalaw namin yun. Sino siya? Tao po. Hindi na sasakit ang inyong ulo sa kakaisip dahil ang mga kasagutan ilalahad na. Dito po yun siya nakuhaan sa CCTV na naglakad po. Ang galing ano, tin-raise siya sa CCTV. Sa aming pagbabalik, Tao po. grupo ni Nad na Forward na natin. kilala nila. Ito raw ang Ulat ako umiyak. bigla namang nagkandala ng Sa amin ng pera. Marami na Sitwasyon po natin. samantala para bigyang linaw naman ang misteryo ng pugot sa video. Hindi naman siya edited. Balanse naman lahat ng mga pixels niya. Nag-ikot-ikot din ang aming team sa barangay hanggang may nakalap silang CCTV footage sa parehong kanto kung saan nahagip ang video ng di umano taong pugot. Dito makikita ang isang lalaking naglalakad mag-aalas 4 ng So meaning, madaling araw. ano talaga, 3 minuto totoong tao. bago ang eksaktong oras na nahagip sa video ni na CJ ang inakala nilang taong pugot. Dito po yun siya nakuhaan sa CCTV na naglakad po. Na 100 lang naman po ito na wala po Diba? sa ibang daan ng madadaanan din. Hanggang dun po sa may pinakababa. Hinanap nila ang lalaki sa video. Hindi rin namin mabukaan yan. Marami kasing tao dito dumadaan. Hanggang sa may isang tumalima. Kilala namin yun, nakikita namin yun. Tiga dyan sa amin sa dulo. Kasi isa lang yung jacket niya. Tao po. At naka-face to face nila ito. Tao po. Ang Jacket. 70 anyos na si Lolo Eduardo. Kayo po ito. Kwang, 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 kwang. Oo, ako. Sabi sa'yo, may emblem yung jacket eh. Lalakad dyan. Ay, maaga pumapasok po. Alas 3 pa nga, umalis nga ako dyan eh. Pag dating doon sa kanto, ay, tawid ako doon. Yung sumasayaw ng babae, nakita ko.
Umagitna sa kalsada. Ayun kayo, ayun. Kalasing sila eh. Para sa akin, palaisipan ho yan kasi karamihan ng walang ulo, mamamatay daw yan. Pero kayo hindi ka naniniwala. Eh, pwedeng maniwala, pwedeng hindi. Hindi pa Culture na kasi natin yun eh. Pero ano yun, feeling ko glitch ng camera. Sana magsalita yung video expert nila. nangyari sa akin yan, ngayon pa lang eh. Pero kung totoong tao ang nakuhanan ng video, bakit para itong hugot ang ulo? Medyo low quality yung video, blurred siya. Pangalawa is yung color nung kalsada to, yung color din ng balat is nagbe-blend. Dahil since medyo wash out yung color niya, hindi ganun ka-saturated. So, hindi na nakikita yung details nung video. Kaya nagbumukha siyang walang kamay, walang paa, or O diba? Minsan nga walang kamay. Pati nga yung bubong nga ng tricycle nawawala eh. Humihingi po ako ng dispensa kasi bilang uploader ng video, may accountability rin naman po ako sa mga nangyayari ngayon. Mas mainam po yun. Hindi na ako mangangamba na siya yun. Inaano ko sa At least tinanggap naman nila. Sa langit na siya. At least, napatunayan namin na kahit wala na siya, buhay pa rin yung mga ala niya sa amin. Nandito pa rin sa puso tsaka sa isip po namin. Baka nasa shock or denial stage pa sila na kung saan hindi pa lubos na ma-accept yung nangyari, and ang kailangan lang nila ay time para dumaan sa buong process of grieving. Nitong Webe, Ano yung nangyari? ang pangungulila kahit niyo po ang videong ito. Wala, hindi na sinabi ko ano yung talagang sakit. Ano. Feeling ko na stroke yun eh. Tapos siguro nagtipid sila. Ano. Dinaan na lang nila sa albularyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.